Mayong gabi sa tanan. Alright? So tonight, we are going to continue sa pagtuon about prosperity in the Bible. So we are destined to prosper with the Lord. So dapat with the Lord, not with the world. Amen? In the Lord and not in the world. So dapat ingon na kay ang kalibutan nag-offer sad siya sa iyang kagalingong prosperity, but if you are going to choose that, you can never be happy and satisfied because it is not for you. Simple kayo ang gipangayo sa Ginoo nato. And for sure, ang iyang promise, mga igsoon, nga abundant life is true. For sure, yun na. Okay? Let's all stand, please. Mag-ampot, ha? Our gracious Heavenly Father, tonight we are going to thank you and praise you, O God, for the goodness that you have given to us. We know, Lord, that the word thank you is never enough to express our gratitude because of your goodness. And tonight, Lord, we acknowledge your presence and we ask you, O God, to bless us with your wisdom. Allow us to understand, Lord, the true prosperity for your children and what should be the focus and what should be the things that we need to do in our life, O God, regarding prosperity. I pray that you will bless us, Lord, with additional knowledge, and please give us wisdom, O God, that we will be able to apply the lesson that we are going to learn tonight. Please use me, Lord, empower me as I preach your word, O God. May you please speak to us through me, O Lord, sa pagwali sa imong pulong. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is Prosperity in the Lord's Chosen Place of Worship. Prosperity in the Lord's chosen place of worship. Now, obviously, ang Ginoo nagpili gyud sa simbahan, diin niya diha gibutang ang guidance, mga igsoon, ang mga angayng buhaton nato, kung mabuhat lang yun nato, na diha gibubo sa Ginoo sa iyang simbahan for us to understand and to know prosperity. Alright? So, atong katunon, mga igsoon, unsa man nga prosperity ang makuha nato diha sa lugar nga giandam sa Ginoo, diin ang mga anak sa Dios diha magpundok, diha maghimaya sa Ginoo. So, open your Bible please in the book of Deuteronomy chapter 12. And we are going to read verse number 7. Isip pa si una nga verse, mga kaigsunan nga atong basahon tonight. Everybody stand with me please. Together, go. And there ye shall eat before the Lord your God, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the Lord thy God hath blessed thee. Do you want this kind of life? Do you want to enjoy your life with the Lord? Very clear, mga igsoon, ato ni ma-explain unya. But very clear in this verse, atong gibasa karon, na ay rejoicing sa atong pagpanginabuhi, sa pagkaon, sa unsay buhaton nato, mga kaigsuonan, i-bless sa Ginoo. Ang resulta, makaparejoice gyud nato. Pero magpalayo ta sa Ginoo, dili ta mosunod sa iyang guidance, makaparejoice gyud nato. Duol na paminahon, pero layo kayog padulngan. No, opposite, rejoice o reduce. Wa gyoy mag-rejoice ko. Gawas kung ang imong weight ni reduce. Okay lang. Pero we're talking about prosperity. We are talking about blessings. Walay blessing, mga kaigsunan, nga makaparejoice sa usa ka tawo nga wala diha sa Ginoo kay di man niya makita na. So I hope that you are going to listen carefully aning a message tonight. You may take your seat, please. May God bless His word tonight. Tulo ka butang atong isgutan, kabahin aning a verse, mga igsoon. And number 1,
Purge idolatry. Mo ni angay natong buhaton. Purge idolatry. Dapat absolutely tangtangon gyud nimo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Now we are commanded to destroy all the graven image nga nahimo natong Dios kinabuhi sa dihang wa pa ta maluwas, mga igsoon. Mo na gisimba nato. Mo na gihalaran nato sa ato ang panahon. No, mo na gihalaran nato sa atong treasures. Pero sayop di ito sa dihang naluwas ta, nasabtan nato nga mga idols din na sila. Pero sa dihang naluwas na ta, gitangtang nato ang mga visible idols. Pero giilisan pud nato glain. So daghan gyapon mga Kristohanon karon nga idolatrous. Mao na nga dili gihapon maangkon mga igsoon ang mga panalangin nga gipromise sa Ginoo because of idolatry. Now, purging idolatry is the first step to secure the land and its blessings. God is talking about a place to worship. We cannot secure that if there is idolatry in our hearts. Amen? Kung naapatay laing gisimba gawas sa Ginoo. Kung napatay laing tumong sa kinabuhi gawas sa kabubuton sa Ginoo. Mao na bisag unsaon nato giangungo sa Dios, mga kaigsunan, dili gyud niya mahatag ang atong gipangayo tungod kay naay lain tumong ang atong kasing-kasing, and that is still idolatry. Dili lang kay idol himo diha graven image imong gi-worship diha, dili lang kay kana, mga kaigsunan, ang gi-consider sa Bible nga idol. Simple kayo. Anything that hinders you from coming to God is an idol. Anything that hinders you, anything that blocks you from going to God is an idol in your life. So, ang gisulti sa Bible, diri mga kaigsunan, ang challenge sa Ginoo diri, ani nga point, is to destroy anything nga matawag na tong idol sa atong kinabuhi. So, kung unsa man ang babag sa imuha, sa pagpaduol sa Ginoo, sa pagbasa sa Bible every day, sa pagsimba, every time nga naay services, unsa may mga babag nimo nga dili nimo na mabuhat para sa Ginoo because you are going to go to the place nga gipili sa Dios in order to prosper in your life. Kung dili na nimo mabuhat, mga igsoon, naagyo mga babag, destroy it. Purge it. Imog yun tangtangon yun na nimo. In Deuteronomy chapter 12, verses 1 to 3. Deuteronomy chapter 12, 1 to 3, please. The Bible says, "These are the statutes and judgments which ye shall observe to do in the land, which the Lord God of thy fathers giveth thee to possess it, all the days that ye live upon the earth." Paminawa ha, mao ni buhaton nimo, ningon na Ginoo, mao ninyong i-observe to do. Unsa man na? Ingon sa verse number 2, "Ye shall utterly destroy all the places wherein the nations which ye shall possess serve their gods upon the high mountains and upon the hills and under every green tree." Bisag asa nga area, mga igsoon, bisag asa, bisag pamuyong ka, this is very promising kanang lugar. Green tree good ang gisgutan diha. Every green tree. So, wonderful opportunity sa kalibutan. Pero kanang opportunity, makapalayo dihay nimo sa Ginoo. Purge it. Avoid, destroy it. Tangtangon na nimo sa imong kinabuhi. Dili na nimo i-accept, mga kaigsunan. Kung gusto nimo nga ang maposes nimo is the chosen place. Kung ang gusto nimo ang maposes nimo is the blessing that God prepared for you. So imo gyud utterly destroy all the places. So asa man ang mga lugar, mga igsoon, nga gisigin mo adto imbis mo adto ka simbahan. Unsa man na nga kabisi sa imong kaugalingon nga imbis mo imong ihatag sa Ginoo ang panahon nga para sa Ginoo, dili nimo mahatag tungod kay busy kay ka. Mao man ay idol nimo. So in any form, in any situation, whatever reasons, mga igsoon, nga nahimo na siyang babag, mao na siya gihimo nimong idol at that time.
O kasagaran sa mga Christians, kini ilang mga dreams nga dili iya sa Ginoo. Mga pangandoy sa kinabuhi nga dili iya sa Ginoo. Mga pangandoy nga iya ra gyud sa iyang kaugalingon. Dili based na sa guidance sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Diha kasagaran mapadulngan sa mga Kristohanon nga less kaayo ang ilang pag-obey sa pulong sa Dios. Masaag jud sila mga igsoon. Adto sila mahatod sa idolatry. Adto sila mahatod sa mga lugar nga diin ang Ginoo dili accepted. So mo na maluya ka mga kaigsuonan kinsa man ang mga tawo nga imong gikuyugan permi. It could be your relatives, it could be your friends, it could be your own family, it could be your job, it could be your business. Nga imong gisigihan og hatag sa panahon, pero mao siya'y nahimong reason that you cannot observe what God tells you to do. Mao man ni ang kuan gyud sa Ginoo, mo command siya, kita mo obey ta. Di ba? Kay ang Ginoo wala nang kinahanglan nato. No? Ato na gyud ang kunon, ang tinuod igsoon. Ang nanginahanglan kita. Kita'y nanginahanglan sa Ginoo. So kay kita may nanginahanglan sa Ginoo, dili ang Ginoo may atong pasundon. Dapat kita'y musunod sa Ginoo. So diyan na iyang mando, klaro kayo, destroy all the places wherein the nations which ye shall possess serve their gods. Naay laing gialagaran, naay laing gibuhat mga igsoon nga nakababag ngadto sa pag-alagad sa buhing Dios. Amen. Na ay mga high mountains, mga ngilngig kaayo nga mga opportunity, ngilngig kaayo mga kaigsunan nga mga achievement sa kalibutan. And upon the hills, puros mga tag-as, tanawar gunao. And under every green tree, dako kaayo nga kompanya ni pastor, sayang kay ako ning buhian. That is not your green tree, you are just under it. Amin mo? God can provide you your own green tree if you are with Him. Pero ang problema manggod, ganahan ka ita ma-attach og mga tao, mga kaigsuonan, nga natawag na silang green tree. Pero ang wa nimo nabantayi, na-control na ka that you cannot be present with the Lord. Mao careful ta anak mga igsoon. Ang landong nga atong pangitaon permi, ang landong ragyod sa Ginoo. Dili ka lang landong sa tao, promises of people. God gave us so much promises. Daghang promisa gihatag sa Ginoo nato nga dili ta magkalisod, dili ta mapugnan sa atong pagpangalagad sa pagtabang sa mga nanginahanglan, dili ta mapugnan ana mga kaigsunan. Mao ni purpose sa pulong sa Dios, pero diha tagi gipalikay. Aning gitawag aning mga kaigsunan kaning high mountain, kaning gitawag kaning hills, no? Under every green tree, o diha mawala ang imong desire, mawala ang imong panlantaw sa buluhaton sa Ginoo. Ingon sa verse number 3, and ye shall overthrow their altars and break their pillars, and burn their groves with fire. And ye shall hew down the graven image of their gods, and destroy the names of them out of that place. Ipaguba yun na sa Ginoo. Og diha maglisod ang mga Kristohanon sa pag-give up. Diba? Sa atong kinabuhi, di naman nato ni makita literal nga mga Diyos-Diyos pangaigsoon. Abot lang ko sa inyo, napabay Diyos-Diyos na habilin. Lahi na ni nga Diyos-Diyos atong gidil karon. Lahi na ni nga mga Diyos-Diyos iyon, mga opportunity na ni. No, nga nahimong hindran sa atong pagpaduol sa Ginoo. Mga achievement sa kalibutan nga mao'y naghinder sa imuhang desire nga mahimo kang humble before God. Kay ang imuhang gidaladala, ang imo namang achievement nahimo na kang humble before God and people. Mo na mamiss nato mga igsoon ang panalangin sa Ginoo tungod kay wala nato natangtang ang mga idolatry sa atong kinabuhi.
No? Nalipay ta nga nawa ng mga graven image. Pero atong gibalikan, atong gibalik ang mga idols, mga igsoon sa atong kinabuhi sa lahi nga pamaagi, sa lahi nga porma. So dapat ato nang tangtangon sa di pa maulahi ang tanan. Kay diha magsugod ang blessing. Mo na first step, mga igsoon nga makaadto ta sa dapit nga gi-prepare sa Ginoo ug ang panalangin nga gi-prepare nato. Number 2, place of worship. Place of worship. Atong i-identify what is the right place for us. Isip mga Kristohanon. Establishing a designated place for worship ensures proper devotion and acknowledges God's sovereignty. At tanawa, di ba, nanatay tigumanan, natay simbahan. So, diarang nahitabo, na kay importante kayong lakaw, na kay importante kayong meeting, na kay importante kayong adtuon, na para sa imuhang kaugalingon, this is very important. Wa na jud mo kasabot, pastor. Mao na di ko kasimba ron. Bisag unsa pa na kaimportante mga kaigsunan, di yun na kalabaw sa kaimportante sa pag-meet nimo sa naghimo nimo. Are you listening? So, man importante kayo, you need to understand where is the place of worship. Because the place of worship is the very place that God will meet you. Diha ka pakikitaan sa Ginoo. God is everywhere, pastor. Yes. Pero nganong naghimo pa man ang Ginoo og simbahan? Because kung ato nang i-abolish ang church, because God is everywhere. God is with us. Whatever we do, ato lang ibuhaton para sa Ginoo. Pastor, samara nga kuyog gihapon nato ang Ginoo. Mao man ay mga mentality sa mga Kristohanon nga wa gyud nag-recognize og church. Pero ang question, kanong gi-emphasize man gyud sa Ginoo, I will build my church. Kay diha sa simbahan nato ma-maintain mga igsoon ang atong pagtuo sa Dios. Diha nato ma-maintain sa church mga kaigsunan ang atong kanabitong pagsalig, ang atong loyalty na diha sa church. Kaya ang mahitabo ani ato naman ni nakita sa atong kinabuhi. Mag-atbang ang church og atong gustong buhaton. Mag-atbang ang church og ang opportunity sa kalibutan. Mag-atbang ang church, daghang kikaatbang ang church sa atong kanang mga relatives nato, sa atong mga kanang pamilya. Muatbang ang church, no? Sa anak nga mga gusto nato ba? Tanawa, ang church pero may gyud makancel. Mo na dili nato na-accept sa atong pagkakristohanon. Ang wala to na sabtan mga kaigsunan, pagdili ka naka-establish sa imong kaugalingon nga kaning lugara maog yuning lugara nga ako gyuning i-protect, ako gyuning i-preserve sa akong kinabuhi nga kaning lugara di gyud ko ni talikdan, di gyud ko ni kalimtan, di gyud ko ni indyanon kay mao ni ang lugar nga akong gi-establish sa akong kinabuhi that I am going to meet God. Diha makita o makonsider ang imong faithfulness. Amen? Diha nimo ma-establish sa imong kinabuhi ang proper devotion. Kaya ang uban, magbasa-basag Bible para raman sa kaugalingong kuan na ba? Kana self lang ba? Basa po kong Bible, kamo ready ay. Pero, na-develop ba nimo imong gratitude? Na-develop ba nimo ang imuhang pagsalig sa Ginoo, ang pag-ilan nimo sa Ginoo, imo bang napakita ang iyang pagka-sovereign? Kay unanay man pag nag-atbang na kinsa gyud makadaog mo na sovereign sa imong kinabuhi. Kay panasabtan nato igsoon. So Ginoo unya na. Oh, kana imo gipulis Ginoo mo na para nimo is more sovereign than God. Unya gusto kang panalangin sa Ginoo nga naa may laing na may labaw pas Ginoo sa imong kinabuhi. Ano verse 4 and 5 mga igsoon.
Ngos Bible, ye shall not do so unto the Lord your God. Ayaw ginagbuhata sa Ginoo nga imo ang Ginoo na nimo. Ang panahon sa Ginoo, ang place nga gipili sa Ginoo, mauna noon imong gidestroy. You destroy only the places nga naadiha ang mga idolatry, naadiha ang mga idol sa imong kinabuhi. Destroy that, but don't do it to God. Ang tanaw sa gibuhat sa mga Christians today, ang ilang panahon sa Ginoo, mo ilang gubon. Ang opportunity nila para mo-grow sila sa ilang spiritual life, mo ilahang i-abolish sa ilang kinabuhi. In verse number 5, but unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put His name there, even unto His habitation shall ye seek, and thither thou shalt come. O so may pasabot ng habitation, dwelling place, church. Imog yun nang i-secure yun na nimong schedule nimo sa simbahan, mga kaigsunan. Why? Because God is commanding you to go there. So dapat naadjug ka diri sa imong church. It doesn't matter unsa ka busy, it doesn't matter nakatuog ka o wala, it doesn't matter nakapahuway ka o wala, it doesn't matter mga kaigsunan unsa na imong schedule, you need to leave that, you need to come. Mo na request sa Ginoo. Karon mangutan ako, grabe, Ginoo mo request ana oy, ka-demanding ba niya? Wa ba siya right mo demand ana na to? Nganon din na to mahatag. Miyunday ka, naman ko diri pastor. Nganong imo mo kung inganaon? O dapat naa ka sa lawas o sa espiritu. Kaya daghan mga Kristohanon, present kintahay sa dwelling place, pero dili present ang ilahang kailan ka ugalingon yun ba? Kaya nga naman, wala may obedience. Diha tan na sangit. Na may gimando ang Ginoo mga kaigsuonan, diin ang lugar nga gibutang niya iyang ngalan, mangita ka. Kanang pagpangita palagdaan mga kaigsuon, that is an effort na imong buhaton nga mo dig deeper jud ka sa pulong sa Ginoo so that you could feed your spirit with God's word. Mo rin pagpangita. Then you need to put that into action. You come. You come. Ang pasabot anang come mga kaigsuonan, that is an action. No nga dili lang kay ni kam ka unya pagkahuman wala jud kay gibuhat. Dapat na kay gibuhat kay sa dihang ni anhi ka, namanduan ka, nasuguan ka. Are you listening? So unsa may buhaton nimo diha? Worship God with your action. Mabita na sa tanan nimong buhaton sa imong kinabuhi, do it for the glory of God. That is part of worshiping Him. Nahimaya na to siya. Amen? So muna importante kayo mga kaigsuonan. Pero, kaning pag-anhi diri sa lugar diin, gibutang sa Ginoo iyang ngalan, murag, dili kaayo bug-at para nimo ba? Dili kaayo dako og kana bitong punto sa imong kinabuhi, nga kung ma-miss na nimo, mura na ka og nasunugan. Naliman ka na. Mabita na, kumpara ni mo simbahan o trabaho mga igsoon, layo, radyo kaayo, o kana bitong paghatag ni mo pansin o concern sa trabaho o sa church. Diba? Kaya ang trabaho, bisag gilantan ka, bisag giubo, gikuan ka, gilaay ka, maningkamot yung kag duty. Pero pag simbahan na, mauhimong reason. Diba? Sa simbahan, sa dihang mabadlungan ka, makasabaan ka, mangluod dayong ka. Unya mayon day ka, morasan mo di mga sipiyat. Pero ngadto sa trabahoan, maging ana ba ka o mga ikag pasaylo. Nya musaan pa ka, sir, sige na sir. I-double na ko akong kugi, sir. Pasaylo lang, sir. Di ba? Mga ito kag sorry. Pero sa simbahan, mga igsoon, mura tag skinsa. Kita pa'y sadaan, kita pa'y magpalapad sa atong papel. Nawar ko na. Buhata ko na ninyo dito sa inyuhang kung asa mo nikita o kwarta mga kaigsoon, ang imong attitude diri sa imong simbahan, tan-aw na to magdugay baka dito. We are so proud igsoon sa church. Pero out there,
nga nakita na to nga diha ta nagkuha og panginabuhi, mura ta og itoy-itoy sa ilang gusto. Di ta ka mo barog para sa Ginoo. Asa naman nato gibutang ang place of worship? Wala na diha sa gipili sa Ginoo. Kita na inipili, asa na nato ibutang diha nga kintahay maghimaya-himaya putas Ginoo didto, pero di man na mo'y lugar gipili sa Ginoo. Daghan na kay mga Kristohanon karon, adto ra sa balay manimba, adto ra sa balay kay magbasa-basa ra siya sa Bible, nya magkatakanta na siya dito, nya maghimaya ra po siya sa Ginoo, mga igsoon, nya mayroon siya nga humana. Pwede ra man na. Kay bisag asa naman ang Ginoo, dili imo nang gipili, pero asa man ang gipili sa Ginoo? Do you know asa ang gipili sa Ginoo para nimo nga adto jud kamo adto kinahanglan adtuon gyud nimo unsa man nimo pagkam ngadto sa imong balay? You should come. Yun ka nga, what about ka ng mga house church pastor? Tanawa na ka na ng mga house church, magpuruntong-puruntong na baka dito mga kaigsonan kay imo ng balay? Di ba? Ikaw ang nagpastor sa church. But people are coming. Lahi po na nga, ikaw ra gyud ba? Ikaw ra. Sayop na. Naagi lugar nga gipili ang Ginoo nga gitawag nag-church mga igsoon. Nga imo gyud ang adtuon. Imo gyud ang gastuhan sa imong panahon, gastuhan sa imuhang earthly treasure, gastuhan nimo sa imuhang kanang tanan nga ug unsay naa nimo ikadalit mga igsoon diha sa lugar nga diin gipili sa Ginoo to worship Him mga igsoon. Mo na mayon dita nga unsa man ang gipangayos Ginoo nato di ay mga igsoon wala magani siya nangutana ngano tagaan man mo nako kung kinabuhi nga mura ra man mo in town og mga basura. Di ba? Gimain ba na sa Ginoo nga ang iyang kinabuhi mismo mo iyang gihatag para sa atoa? Nga good for nothing? Kana lang ba? O karon, kaning good for nothing nato nga kinabuhi. Di nato maladlad diha sa Ginoo that He is everything? He created us. Not only us, but the whole universe. Siya tag-iya sa tanan. Imagine na nimo niya mo-offer ka sa imong kinabuhi sa nanag-iya sa tanan. O dili ka malipay anak kung nakasabot ka. Di ba? What an honor. Nga gisugo ta sa nagbuhat sa tibuok kalibutan. What an honor nga gi-recognize ka nga servant. What an honor nga gi-recognize ka as His son. Sons and daughters. What an honor. Kalipay naman lang naon mga igsoon. Uy, unsa kadako nga privilege. Wala, do not waste the privilege. Nag-set ang Ginoo lugar. You need to come. You need to seek Him. Imo gyunang ibutang gyunan imo sa imong kasing-kasing mga igsoon. Bisag unsa pa nay may himuon imong reason, di gyud na siya enough. Di gyud enough. Si Eunice, di man to ang biyaan kay di man to kalihok. Pero may gani si mami kay ni volunteer. So siya kauban dito kay wag gyud siya kauban. No? Wag gyud siya kauban yun. Pero pasalamat lang ta nga naa si mami unya na siya kauban dito. Pero importante magyud ni. Di ba? Usahay makaunahon na ta ba? Kaning mga pilion ng Ginoo ba makaunahon na ta kani sila no mga gahi o kasing-kasing wala ni sila gugma sa ilang panimalay sa ilang pamilya ingon na kay pirmi lang nila i-give up. Mga igsoon, that is loving them. Because if we are going to choose them instead sa Ginoo, it will harm them. It will hurt them. That's how to love our family. Ayaw sila himo ang babag nga di ka kasimba. Amen? Ayaw sila himo ang reason nga dili ka kapaduol sa Ginoo. Kay makadaot na para nila mga kaigsunan. So, naay place of worship.
Naadiha gikuansan sa Ginoo, gi-address ang mga blessings para sa iyang mga anak. Mo na gusto gyud niya nga musikta niya ug mo anhi gyud ta para ma-enjoy nato ang panalangin nga gi-prepare sa Ginoo para sa mga obedient children and obedient servants of the Lord. Amen? So nalipay ba ta nga natay place of worship nga gipili gyud sa Ginoo nga magpundok ta? Then ato gyud nang ibutang nga highest priority in my life. Di ba? O, naman gyud mga panghitabo, mga kaigsunan nga usahay na mga di kapugngan nga mga panghitabo pero na stranded kanang na kuan ka ba nya tinuod yun nga na stranded ka wala mo gituyo ba kani magdugay-dugay kung ma-stranded man jud ko makaiba maginawa na pero kung tinuod jud ka nga dili jud tinuyo nimo ba maningkamot jud ka nga makadungog ka sa panahon sa panibahon. Pasalamat ta sa technology karon. Amen? You can just simply ask someone in the church, please. O pareha ni Eunice, nihangyo siya. Ayaw ko ipapalta sa church. Oh, muna niyo atong hangyoon si Mariel nga mag-FaceTime mo. Salamat sa tan. Ay dito mga igsoon. Na okay pa naton dito, Tim? Nagsiga pa? Oh. Makasimba jud. Mo na tinuod. Pero kung lain ang imong reason nga wa ka kasimba, unsa man mo pagtan-aw diha sa video nga di man na mo'y reason, di tinuod man nga nailaing reason nga no wa ka kasimba. Di ba? So kung dili nimo tinuyo mga kaigsuonan, ayaw himo ang rason nga di jud ka kapaminaw sa instruction sa Ginoo. O, miyon na dahil mo, pwede rin yun dito mag-online. Wa ko naingon, mga igsuon. But there are times, parehan niyo ni, saan niya pag-anhid rin. Hindi pa man siya i-release in town. Diba? So, kung naman yun na ba, dili na enough reason, nga di ka kapaminaw, nga di ka kasimba. Alright? So, place of worship is very important because diha dapita, anha ibutang sa Ginoo ang iyang mga instructions, ang iyang mga pagbadlong, ang iyang panalangin nga para sa ato diha niya ibutang. Katapusan, ikatulo mga kaigsunan, praise with offerings. Praise with offerings. Bringing offerings and celebrating the Lord's provisions promote a spirit of gratitude and prosperity. Kung naa sa imong heart, mga igsoon, moadto ka sa place diin gipili sa Ginoo para ka mag-worship sa Dios. Unya moadto ka, ang imong tumong is to worship empty-handed. Uy, kuwang imong worship. Di ba? Unsay tudlo sa Ginoo mga kaigsunan sa Old Testament, when they worship the Lord, naagid sila'y para sa Ginoo. Naagid sila'y offering. O di ba? Ang atong Ginoo mo'y hari sa tanang hari. So kung muadto ka literal sa usa ka hari mga igsoon, you're going to approach Him in His throne. You will go empty-handed. Makita na to na mga igsoon, nga nay mo bisita sa hari, niya tagaag pagtagad sa hari ba? Oh, kuan guna magpreparar siguro ng kingdom god. Magpreparar. Grabe kay mga mga gold, mga precious nga mga butang mga igsoon. Dadon nila didto halad sa hari para makaistorya sila sa hari. Di ba? Ang mga kabos magda sila silang best nga mga abot. Ilang dadon didto sa atubangan sa trono sa hari. Ilang i-offer dito din makaistorya din sila sa hari. Kung gibuhat na sa mga tao ngadto sa tao rasad nga hari, why can't we do it to the King of Kings? Muan ni ta diri empty-handed mga igsoon. Murarag dili complete ang imong worship. Dapat naa kay praise with offerings.
In Deuteronomy chapter 12, 6 to 7. Tanawan sa gisultis Bible. And Peter, sa lugar, diin gipili sa Ginoo, nga iyang establish ang iyangan, and Peter, ye shall bring your burnt offerings and your sacrifices and your tithes and have offerings of your hand and your vows and your free will offerings and the firstling of your herds and of your flocks. Dadon yun na nimo. Asa nga lugar? The place of worship. Where God established His name. Ang lugar nga iyang gipili, siya'y gapili, mga igsoon. Dili kay bisag asa lang ka, adto ko simbaron dito, adto ko dito. Unya, ang teaching ani kay kung asa ka ni kaon, adto ka bayad. So bisag asa ka simba, adto nimo dito dadon imong offering. Tempa, ikay ga set ana. Naay giset ang Ginoo para nimo. Amen? Knowing that the church is body. So you cannot just kanang amputate a part of your body and put it into another body. Di man na pwede. Di ka pwede magputol na kadihag imo mga igsoon, ibalhin mo dito, dili oy. So kabubuton sa Ginoo nga naata diri, arita diri mo kuan ani, mo perform ani sa gimando sa Ginoo. So dadto nato atong mga halad, dadto nato mga kaigsunan ang bunga sa atong paghago nya, ang ato ra man paghago di ra bagyo nato na maangkon nga kitara. Amen. Wa ka tagay sa Ginoo wisdom sa pagbuhat ana, makakuha ka kag abot. Kuha ka tagay sa Ginoo kusog. Kung wa ka tagay sa Ginoo hangin nga maginhawa nimo, sa diyang kapoy kay ka, mas paspas imong hangin nga gikinahanglan, mas paspas imong ginhawa, unyag putlan ka sa Ginoo og linya sa hangin. Makatrabaho ka? So we are not recognizing those things that God provide for us in order to accomplish things in this world. Ato ra siyang gikalimtan kay normal manag na hangin. Normal kung gibutang man sa Ginoo para nato normal, abi gilibritan normal. Di ba? Pero wala to gi huna-huna mga kaigsunan. Nganong dili man sa tanang dapit na ay hangin, nganong sa outer space wa may hangin, gi unsa man na pag-contain sa Ginoo ang gravity. Gi unsa man na niya pag isolate anang lugar ba nga diha dili ta man lutaw. Okay sa may gahimo ana. Di Ginoo, nya di nato na i-recognize. O laliman ka gatuyok man ning kalibutan o yang anong di man ta mga lagpot. Di ba gatuyok ko na gud. Unya, wag yun, di yun nato ma-feel nga perting kusuga na tuyok aning kalibutan na. Kisa may gahimo ana. Ginoo nya garaon kita sa atong mahimo, wag yun nato gi-recognize ang gihimo sa Ginoo para nato. Silangan tag-adlaw, hipusan tag-adlaw. Kay kung dili na niya hipuson, mangluspad ta mga igsoon. Mangugga ta tanan. Di ba? Perting initag maadlaw eh. Unyag puro ingon ana. Okay ra mo? Wala, mangliki na atong lawas uga. Patay ta mga igsoon. Mahurot ang tubig. Pag mahurot ang tubig, wa na'y kinabuhi. Mao ni atong i-recognize unsa kangilgig ang Ginoo, and that is why dapat lang nga sa diyang moadto ta sa place of worship, let's bring something for Him. Og pinaagi ana mga kaigsunan, ma-develop nimo imong gratitude, ma-develop nimo mga kaigsunan ang imuhang kanang pag-worship sa Ginoo, kay dili man enough ang kanang mag-worship ra ka words. It's hard to say I love you without proving sa imong giving. Because you can give without loving, but you cannot love without giving. So kung mayroon ka
nahigugma ka, muhatag jud ka. So nganong easy nimo nga muhatag tungod kay naa kay paghigugma imong anak, imo pa lang kanang na mga palitan maingon gigutom ko pa. Oh, paghago sa diha. Inganaon ba nimo? Wala na. Di na nimo siya pangayuan pagkuan diha kay ngano man gigutom gud imong anak so imong gipakaon. Ingon na ba? Di ba? Pero kung imo pa nang pahaguon pa na nimo sa di pa nimo makuha paghago sa. Na ay mga butang nga kinahanglan pa nato haguan para ihatag sa Ginoo. Pero imagine na mga kaigsunan, pila ka buok nga gikinahanglan nato nga wa na tag wa na pangayuhi sa Ginoo hago. Katong gisgutan hangin, ang adlaw nga iyang gihipos, sa diyang natuog ka iya kang gibantayan. Gipaginhawa niya ang imuhang lungs mga igsuon. You are like dead, but you are still breathing. Ang imong heart nagsige pug pump. Kisa may naghimo ana. Dali may ka mag-off duty ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa una lang di na niya papitikon ang imong kasing-kasing ba? Naliman ka na, wag tay battery good mga igsoon. Wa tay battery ha. Pero ang atong heart, sige pump, wayo nung hunong. Kung imong tanawon ba, diin man na nagikan ang kinabuhi, anak anong di magyun na muhunong o pitik. Wa mo nakarealize, ana? Who allowed those things to happen? God. Ug nganong di nato siya makita mga igsoon nga naglihok sa atong kinabuhi. Angayan lang mga igsoon nga kaning ginagmay nga magunitan nato ang kaning kalibutan na ma-offer nato sa Ginoo. Nga kinasing-kasing. Amen? Mao ni para mahitabo ang verse 7. Alright? Para kay uban mo diretso naman sa verse 7. Nindutag yun sa Ginoo. Oy, tanawang verse 7. Tapa atrasi sa verse 1 hangtod sa verse 6. Ha? Kaya ang uban mayor ka nag-daydreaming ba? Nya wa man nahitabo. Kung ano wa man nahitabo ang verse 7 because walay verse 1 to 6 sa imong kinabuhi. Look at verse 7. And there ye shall eat before the Lord your God. Asam ning lugar ha? Sa lugar nga gipili sa Ginoo nga gitawag og place of worship. Dito mag-enjoy ka sa panalangin. And ye shall rejoice in all that ye put your hands unto. Panalangin na. Victory. Ug unsa imo gibuhat, mahimo kang prosperous. Ye and your households, wherein the Lord thy God hath blessed thee. Asa ka gi-bless sa Ginoo? Sa place nga iyang gipili para nimo. Nga gitawag og place of worship. Nga siya gyud ang nagpili mga kaigsuonan. Diha nato himayaon ang Ginoo, diha nato halaran ang Ginoo. Og para mahitabo mga kaigsuonan sa ato, dili lang kay kita, hasta atong household, atong dad-on diha sa lugar nga gipili sa Ginoo para matagamtaman sa nila ang panalangin nga gi-prepare sa Ginoo. Mo na mag-uulta kung dili kompleto. Are you listening? Dapat usa ka kapamilya, ang usa ka pamilya manimbag yun ta. Na, badlungon gyud na nimo imong anak. Di ganahan mo simba, badlungon gyud na nimo kay madaot gyud na iyang kinabuhi gyud. We are commanded to seek, we are commanded to go to the place where God choose for us to dwell because He also is dwelling there. Gitawag rin niya dwelling place of God, the church of God, mga kaigsuonan. House of God nga iyang gipili, mangadto gyud ta kay mauna iyang gidesignate para nato, para ma-communicate nato ang Ginoo, para mahimaya nato ang Ginoo, para ma-practice nato atong gratitude sa Ginoo, para ang atong worship mabaid mo lig-on, di ba? Unya mapasa nato sa generation pa gyud. Mo na nindot. Unya ang prosperity dayon, that is God's problem for us.
O, tanawa, kita mo prosperity sa 7? Ug unsay buhaton aning kamuta, panalanginan. Ug unsay buhaton, siyempre kanang dili dautan. Kay panalanginan ni. Mangawat day ka. Dili na mao. Ayaw gamita sa dautan. No? Anything that you do that is good, mga igsoon, panalanginan ka sa Ginoo. Mao na di jud kaniya tugutan nga kung asa ka na naglihok, himuon jud kaniya nga makit-an jud ka, mahibaw-an jud ka nga naglihok ka, makita ang imuhang aksyon, ma-recognize jud ka because that is God's working. Di jud ka ma-behind. Iya jud ka ibutang diha sa ibabaw. Iya na, di na ato mga igsoon. Kung maningkamot ka nga maibabaw pug ka, nakay ka, maulawan ka mga igsoon because you have no proof. You have no proof. But the way God promote His children, nga nag-obey niya, iya magud i-bless og result. Nya tungod sa result, na-recognize. Ingana ang Ginoo mga igsoon. Pero kita, puro sa istorya, ako, maikay ko, ingon na, yung pagkahuman, way abot. Kamantay mo, dagang kay mga but-buton, nga mo istorya ba, pero way naabot sa kinabuhi. Pero na mga tao nga hilom ra kaayo, pero lawom naabot. Alright? So God wanted us to learn the steps to achieving prosperity. Kung saan man pag-achieve, removing false worship. Kung saan man false worship, mga kaisunan. No? Naay mga lain nga gipasidunggan. Muna gitawag mga idols. Walay igi-offer false worship na. Worshiping without offering. Establishing a rightful place for God. I-establish yun na nimo. Pasabot na, imo yun ang kanabang di yun na nimo pulihan, di nimo kalimtan, dili nimo pasipadan. Kaya i-establish yun nimo. Saan mo pagpalig-on kung imong pasipadan? Di ba? Asa mo kita mga kaigsunan nga naghimo diha og monumento niya pagkahuman, yan na pong ibungkag na po niya. Kakapoy rin mo ko niya, imo rin na bungkagon. May pagwa. Di ba? And expressing gratitude through offerings and praise. Kaya diha man imo ma-express gyud ang imong pasalamat sa Ginoo pinaagi sa offering. O di ba? Kinsa ninyo diri nangulitaw mo unya pagkahuman wag yun mo kahatag buwak taon. Sige lang kag tagaw-taw. No? Sige lang kag tagaw-taw. I love you lagi. Tuo na lang good. Niya wag yung chocolate, wag yung flower. Naunsa mo niya. Sugot ra pug ka tiksan ra. Ya tiksan na pug ka giboga na ka. Sorry ha. I can't take you anymore. Break na ta. Tiksan naman. Ang kay gitiksan naman sa kag I love you ni ingon mo kag I love you too. Manay gingon kung giunsa ka pagkuha inganaon sa kapaglabay. Di ba? Pero ang Ginoo mga igsoon, tinuod niya ang gugma, gihatag niya iyang kinabuhi. Example na. When he said, I love you. For God so loved the world. What He did, He gave His only begotten Son. That's real love. So when you care for someone, when you love someone, show sa imong action. Okay, action speaks louder than bulala. No, kanang bulala, words without action. So, pasalamat ta ani mga kaigsunan, real prosperity came from God. In the place where God chosen. So, real prosperity, naaragyan sa Ginoo. Wala sa kalibutan mga igsoon. So, that is our lesson about prosperity tonight.
So I hope nga ato gyud ni nga ikinasingkasing gyud ni nato mga igsoon. Ato gyud ning kanang ikinabuhi. Ayaw jud kalimti. So hinaut pa and looking forward for the next lesson about prosperity. Moving forward mga kaigsuonan, hantod gyud ni sa New Testament. So ato ning baybayon ang Bible nga makita nato daghan kay mga nagpahipi diha nga mga panalangin mga igsoon kabahin sa paglampos sa atong kinabuhi with the Lord. All right? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for this evening. Thank you for teaching us, O God, about prosperity. Tabangi mi, Lord, nga dili mi makig-compete sa kalibutan, kabahin sa prosperity nga gi-offer pod ni Satan, nga diin makapadivert namo. Nga mo'y gi-mention nimo, Lord, sa Bible nga like a high mountain, kanang hills, and also under the green tree, pero makapapalayo na namo. So daghan pod ingon ana sa among kinabuhi karong panahon na naga-offer og nindot nga kinabuhi apan ang kapalit mapalayo ang among pag-worship nimo, maputol og dili na mi kapadayon sa pagpangalagan. So please Lord, tabangi mi nga mabantayan na namo og among malikay ang among kaugalingon kay mauna ang mga bag-o nga mga idolatry nga gi-introduce sa yawa sa mga Kristohanon para mapakgang ang ilang pagpaduol nimo, Lord. Salamat kayo sa imong pagbadlong tonight. Salamat sad sa imong pag-instruct sa matag usa. Tabangi mi, Lord, nga mahimo ming obedient children and obedient servant of yours. And please bless this invitation tonight. I pray, dear God, that you will let your people come with a humble heart and a willing spirit, O God, to accept kung sa may nabadlungan nimo, Lord, sa among kinabuhi nga mapangayuan jud pasaylo tonight. And to thank you, to worship you, to honor you, O God, sa imuhang pagtudlo karon kabahin sa prosperity. Lord, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right, the Lord is blessing you through the message.